So, good morning mga pare ko. Welcome back to my channel, no? So, bali pag-uusapan natin ngayon yung about sa tamang pagpipintura gamit ang samurai paint. So, saan nga ba nagsisimula ang magandang project? So, saan nga ba siya nagsisimula? Siyempre sa tamang primer na gagamitin mo. Yan. Dapat tamang primer ang gagamitin mo, depende kung ano ang pipinturahan mo. So, si Samurai Paint, meron siyang maraming klase ng primer. So, usually, ang ginagamit ng mga beginner, itong UCH 210. So, ayan. Surfacer Gray to. So, ayan. Ito, ginagamit siya sa mga plastic parts, mga fairings, mga kaha. So, yan, si Surfacer. Ito yung ordinary na primer natin or standard na primer. So, ang sumunod naman, yung mga 2K natin na epoxy primer. Itong the best na primer na gagamitin. Pero, nakalagay dito is for professional use only. So, meron kasi itong hardener na ina-activate at medyo maselan siya. Kailangan medyo may idea ka dito kung paano ito gamitin. Pero the best itong gamitin pagdating sa kaha ng mga repainted para iwas reaction kasi meron siyang epoxy na taglay. And then, meron din si Samurai Paint na plastic primer. So, plastic primer. So, saan nga ba ginagamit si plastic primer? Ito, ginagamit si plastic primer sa mga bare plastic o yung mga flexible na plastic. Kasi, transparent siya or para siyang tubig na hindi siya puputo kahit mag-flex yung plastic mo. So, ito yung tamang ginagamit natin. Like yung mga inner fairings, ganyan. Yan. Basta mga bare plastic ito ang ginagamit. And then, si UCY 113. Si UCY 113 is advisable for metal. No? For metal siya. Maganda siyang gamitin sa metal kasi hindi siya pumuputok. Unlike a UCH na possible na pumutok siya sa mga tornilyuhan kasi hindi siya pang metal talaga. Pwede mo siyang gamitin pang metal si UCH 210 pero may posibilidad kasi na yung mga tornilyuhan niya o yung mga nagbabibrate na part ay pumutok si UCH. Unlike a UCY 113. So ayan na. So, nagsisimula ang magandang project sa tamang primer. Okay, malinaw ba tayo doon para ma-achieve mo yung ganitong kakintab na fairings. So, siyempre okay na tayo sa primer. Ngayon, salihan naman tayo. I-share ko sa inyo ano ba yung mga ginagamit kong isa. So, una, pag stock yung stock yung paint mo, lilihain mo muna siya ng 400 grit. So, yan, 400 grit. Ngayon, kung repainted naman yung kaha mo or napinturahan mo na siya ng samurai paint, gagamit ka ng mas magaspang para burahin yung pintura na yon. Gamit ka ng 240 grit. Pero kung stock paint, pwede na ang 400 grit. Wet sanding ha, may sabon para matanggal lahat ng dirt o yung mga langis-langis na dumikit o yung mga alikabok. Yan. Tapos, banlawan yung maigi. Next, after mo mag-apply ng primer, lilihain mo na siya ng 1000 grit. No, para mapakinis yung surface ng primer. Kasi may mga part si primer na magaspang. So yan, lalo na si 2K04. Kailangan talaga yan. Lihain mo kasi malabato yan si 2K04. Matigas siya pag natuyo. Okay? And then, after ko mag-apply ng base coat and then yung main color ko, bago ko siya i-top coat, nililiha ko siya ng 2000 grit. So, ano lang, as in mild lang talaga, walang diin. Lilihain mo lang siya para maging mirror finish yung project mo. Okay? So, lihain mo lang siya ng banayad na banayad. Iingatan mo lang yung mga kanto. And then, share ko rin sa inyo yung diskarte ko pag nagpipaint ako ng fairings gamit ang standard color. Like ito. Standard color, si black, standard black. Lahat ng standard color ay may ganitong nozzle. So, yan. Bilog yung nozzle na.
So, ang buga niyan ay straight. Mamaya papakita ko sa inyo. Usually, advisable yung mga ganitong nozzle kapag ang mga pinipinturahan mo ay metal part. Like mugs o yung mga swing arm. Basta mga metal parts kasi straight lang siya. Ngayon, kung ang pipinturahan mo naman ay fairings, papalitan mo lang siya ng nozzle na ganito. So, ganitong nozzle. Tatanggalin mo yung nozzle nito, lilipat mo yung ganitong nozzle. So, saan nga ba makukuha yung mga ganitong nozzle na ang buga niya kasi pa letter B. So, pag ganun, mas wide yung buga niya. Unlike dito. So, mas makakatipid ka dun sa pintura kasi mas wide yung buga niya. At the same time, mas pantay. Mas mapapantay mo yung buga. So, ililipat mo lang to, tanggalin mo to. Ito, makikita mo tong mga ganitong nozzle sa mga metallic color ni Samurai Paint or mga Yamaha Honda colors niya. Pwede mong gamitin yun. Halimbawa, meron ka ng mga naubos na ganung pintura at may ganitong nozzle. Huwag mo siyang itapon. I-keep mo yung ganitong nozzle. Okay? Para wide yung buga ng pintura mo. So, mas makakatipid ka at the same time, mas pantay. Unlike yung sa straight, kasi medyo prone siya sa luha. Pagka yung straight ang ginamit mo na ganitong nozzle. So, yan share ko sa inyo yan para makuha nyo yung diskarte sa magandang pagpipintura. So, yan. Ang ginamit ko lang na top coat dito, standard clear lang yan Hindi siya K1K, hindi rin siya 2K, pero makintab siya. 2 to 3 coat. Kumbaga, full coat ko na kaagad siya, pinull coat ko na kaagad. So, okay, mamaya papakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng dalawang nozzle na yon, kung bakit yun ang kailangan mong gamiting nozzle para sa fairings at bakit ito ang kailangan mong gamiting nozzle para sa metal part. Okay? So ngayon, itatry na natin yung ganitong nozzle, yung sinasabi ko sa inyo na bilog. Papakita ko sa inyo kung paano yung buga niya. Nakita nyo? So, straight lang siya. So, kung gagamitin mo siya sa mga wide na part, medyo matatagalan ka para mabugahan lahat. Or, matatagalan ka para pantayin lahat. Ngayon, itatry naman natin yung may ganitong nozzle. Kasi nasabi ko sa inyo na gamitin nyo kapag fairings ang pipinturahan nyo. Yan. So, halos doble yung buga niya compared dito sa nozzle ng standard na Samurai Paint ng mga pintura. So, diba? Tsaka, iwasan nyo rin na magpintura ng mahangin or malamig ang panahon kasi magmumoist yan. So, yan, okay? Sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. Na-share ko sa inyo yung knowledge para ma-apply nyo rin sa pagpipintura. Okay? Salamat.